Hello? Yan. Ayaw. Wala. Okay. So, sige po. Yung pangalawa po, sino po yung apostle na laging nasa himlayan ng ating Panginoon, yung malapit lagi sa Kanya? Si John. Okay. And then, isa pa po na pag-aralan natin, yung unang-unang misyonaryo sa mga apostles yung nagdala sa kanyang kapatid. Si Andrew. Okay. At yung pong magaling sa math dahil siya ay kolektor sa seat at the customs po. Sino po? Si Matthew. Okay, si Matthew po. Okay, also known as Levi. Okay, so yun po yung kanyang napag-aralan po natin. Sa pagkakataon naman po na ito ay ating pag-aaralan naman po isa sa mga apostles, pero kaduda-duda yung kanyang, medyo hindi maganda yung kanyang pangalan. Pagka kinunik mo, hindi maganda ang connotation pag binanggit mo siya. Okay? So siya po si Judas Iscariot. Okay? So buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 27 verse 4. Okay, simulan po natin Matthew 27 verse 4 or 3. Simulan natin po doon. Okay? Kung nandun na po kayo, then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, si Jesus Christ po yun, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. And he cast down, verse 5, diretso po natin, and he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. Okay, so iilan lang po yung mga verses po na tumutukoy, na i-record, may tatlo pong, may tatlo sa mga Gospels po, na i-record yung pagtawag ng mga disciples dito, at si Matthew po, ang karamihan po sa kanya, na isulat yung buhay, at saka ni John, at ni Luke, sinulat yung kaunting pangyayari sa buhay ni Judas Iscariot. Okay? So tignan po natin, pag-aralan natin yung kanyang background. Okay? Si name Judas, yung Judas po, magandang pangalan yan. Judah, Jude, o kaya Judah, o Judas, or Jude. Yan, halos pare-pareho lang po yan, nagbabago-bago lang yung pangalan. Pero isa lang po ang ibig sabihin, parang yung pangalan ko, tsaka yung tatay ko. Yung tatay ko, ang pangalan niya, Ruben. R-U-B-E-N. Ako, Reuben. Nilagyan lang ng E. Medyo social yung tatay ko, nilagyan pa ng E. In English pa. Pero pag pinapronounce ng foreigner, Ruben. Minsan, pagka binabanggit ko, Reuben, hindi makuha, sige, Ruben na lang, pareho din naman ibig sabihin yan. Diba? Ang ibig sabihin ng pangalan ay, behold a son. Yan ang ibig sabihin. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng pangalan nyo? Yan, meron yan. Meron po dyan. Yung pangalan. Okay? Yung mga anak ko, nakuha ko lang yung pangalan nila, kakaiba. Yung high school ako, si Ralph, nakita ko yung pangalan niya during our literature time. May poet, ang pangalan niya, Ralph Waldo Emerson. Ewan ko kung na-meet nyo, nabasa nyo yung mga ano niya, magaling. Sabi ko, magandang pangalan yung Ralph Waldo Emerson Kaso, matagal yung Waldo, tinanggal ko. O Ralph Emerson na lang, De La Cruz. Kaya pag Red, okay. Then si Ross naman, nasa office ako noon, hiniram ko yung isang thesaurus nung kasama ko. Dala siya tinignan ko, nakita ko, Rosh Hashanah, ibig sabihin pala, Jewish New Year. Maganda to Ayan, dalawa lang ang nakita kong pangalan, kaya dalawa lang naging anak ko. Siguro kung nakakita ako ng 12 pangalan, baka naging 12 anak ko. Pero hindi nangyari yun Okay? So si Judas Iscariot, okay? The name Judas, it means praise. Praise. Okay, ang ganda sana. Pero dahil na haluan ng iba yung connotation, nagbago yung ibig sabihin. Kaya huwag niyo pag pinangalan niyo yung pangalan ng anak niyo, Judas, naku, habang buhay niyang i-regret, baka papalitan niya, pag lumaki siya, papalitan niya sa Supreme Court yung name niya kasi hindi maganda yung connotation. Makikita mo yan sa jeep pag nakasabit dun God knows who does not pay. Di ba? So nakikita natin, hindi maganda ang connotation. So si Judas, bakit siya the Iscariot, binigyan siya, maaring may mga dalawang dahilan kung bakit nakuha niya yung name Iscariot. Maaari,
ang pangalan ang kanyang magulang, ang pangalan ng tatay niya Simon. Makikita yan sa John chapter 12 verse 4 and then John 6:71. Okay, Simon ang pangalan ng father niya. And then binigyan siya ng pangalan Iscariot kasi dalawa yung Judas dun sa disciples. Si Jude, brother ni Jesus, na Tadeus ang ibig sabihin ng pangalan, at si Judas Iscariot, just to make the difference, binanggit siya na Iscariot. Maraming usapin kung bakit Iscariot. Isa sa mga sinasabi ng mga scholars ay dahil daw galing siya sa lugar ng Keriot. Okay, yung Keriot, makikita mo yan sa Moab. Okay, kung babasahin niyo yung Joshua chapter 15 verse 25, nandoon yung word na Keriot. At saka sa Amos 2:2, nandoon yung word na Amos. Sa Moab area siya, sa Moab. So hindi siya Galilean, hindi siya taga Galilean, Moabite, galing sa bayan ng Moab. Okay? Yun po ang isang bagay. So dalawang bagay bakit binigyan siya ng Iscariot, yung kaduktong sa pangalan, wala namang apelyido noong time na yun eh. Okay? So madalas na pangalan yung Judas, so siya Iscariot dahil una, may katulad siyang pangalan, at pangalawa, maaaring galing siya dun sa lugar ng Keriot. He was an apostle. Number 2, he was an apostle and yet he was not saved. Okay? Apostle siya, pero hindi siya ligtas. Okay? Maaaring, kung babasahin natin yung Matthew chapter 10, buksan natin po doon, Matthew chapter 10, okay? Ito yung time po na to na tinawag ng Panginoon yung 12 disciples. Recorded din po yan sa Mark chapter 6, 7-13 at saka sa Luke 9, 1-6. So doon po recorded yung pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga disciples o apostles. Okay? Verse 1 sa Matthew chapter 10, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. Then binanggit nga po yung pangalan from verse 2 at saka 3 at saka 4. Binanggit po yung mga pangalan ng kanyang tinawag. At makikita po natin dito, tinawag sila ng Panginoon at binigyan pa ng kapangyarihan upang magpagaling, to cast out unclean spirits, to heal the sick, and all manner of diseases. Okay, so mayroong kapangyarihan. So minsan, maiisip natin, medyo paano ako nung una pinag-aaralan ko, at doon pa rin, yung mga habang pinag-aaralan yung buhay ni Judas Iscariot, paano nangyari na pwede kang magpagaling, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, na magpagaling at magpalabas ng mga bad spirits, unclean spirits, and yet, wala kang kaligtasan, wala kang relasyon sa Panginoon. Posible pala yan. Kasi sabi sa Matthew chapter 7, balik tayo doon sa discussion niya doon sa mountain, ang sabi niya doon sa verse 22, Matthew chapter 7, verse 22, sabi ng Panginoon, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done wonderful works? And then will I confess unto them, verse 23, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So posible pala talaga na may mga tao na maliling lang ang tao o mapapaniwala sila na marami silang napapagaling, marami silang nagagawang kagandang-gandang bagay, yet wala silang relasyon sa Panginoon. Posible pala yan. At hindi naman kaila sa inyo. Napakarami niyan ngayon. Makikita niyo pag medyo late na kayong matutulog, manood kayo ng TV, mayroong isang channel sa channel, nakalimutan ko ng channel niya. Minsan, pag hindi ako makakatulog, tinitignan ko. Talaga naman. Hindi ko alam kung talagang yung tinapik lang na ganyan, nalaglag at nakalakad, tatalon-talon pa doon sa wheelchair. Di ba? At hindi natin alam kung papaano, and even the devil can give you power to do that. Pero hindi po sila galing talaga sa Panginoon. Okay? So minsan,
mahalaga din po natin mapag-aralan na yung sa ating pong mga tahanan. It is also hard, minsan lalo na dito, kung ikaw ay lumaki sa Kristiyanong pamilya. Maaaring ikaw ay pastor's kid, o kaya kahit yung anak ng deacon, o basta lumaki ka sa Kristiyanong pamilya. At para bang ang paglilingkod, pagsimba, parang nagiging ritual na. So isang paalala din sa atin yan, make sure that we are in the faith. Okay? So naalala niyo yung asawa ni nagtestimony yung last Sunday, yung asawa ni Pastor Shama, Belsa Shama, 'di ba? Ini-interpret. Ang sabi niya doon, lumaki siya, yung father niya pastor. So she grew up yun sa mga laging niyang ginagawa, lahat-lahat, pero deep inside her, hindi niya na-realize na, she's just going to the motions lang pala. At actually, wala siyang talagang relasyon. Until such time, she was, I think, 14, when she really had a relationship with the Lord Jesus Christ. So, sa inyo, kung kayo'y lumaki din sa Kristiyanong pamilya, yan po isang pagpapala. Naalala ko nung lumaki din ako sa Kristiyanong pamilya. So, parang normal lagi yung sisimba, paggising sa umaga, sa linggo, pupunta, atin ng Sunday school sa mga bata, afternoon. Pagkatapos, kakain na, uuwi na, tapos babalik. Parang nagiging ritual lang po yan. Pero we praise the Lord that one time in my life, nakilala ko po siya bilang sariling tagapagligtas. At just to give you yung testimony ko, paano ko naligtas, sabi nung teacher ko sa tatay ko, nung grade 4 yata ako noon, Brother Ruben, sabi niya, yung anak mo lalagpas na sa langit. Bakit? Sabi niya gano'n. Linggo-linggo nagtataas ng kamay. Sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Linggo-linggo. Tinataas ko yung kamay ko. Baka lumagpas na sa langit. Sabi niya gano'n. And then one time, kasi ugaling-ugali ng nanay ko, na nakikinig ng hardin ng panalangin bago pumasok. So yung time na yun, pababa ako, papasok din kami. Then narinig ko yung mensahe. And then umakyat ako sa taas, tapos meron kami doon na kulay dilaw na lalagyan ng damit. At lumuhod lang ako doon dahil alam ko yung mga verses, dahil narinig ko na, sinabi ko lang, Panginoon, patawarin mo ako po yung makasalanan, tinatanggap kita. But that time, hindi nakasama ng mga bata, hindi nakasama ng mga kakaibigan, ikaw lang mag-isa. At ever since, hindi ko pinatatapon yung, kahit puro kalawang na yun, nasa Laguna yun eh, hindi ko pinatatapon yung lalagyan ng damit na yun. Kasi pag umuwi ako, nakikita ko kung yung time na naligtas ako. Okay, so si Judas Iscariot, ganyan din siya. Lumaki siya, kasama siya ni Jesus Christ for 3.5 years. Nakita niya lahat, how he fed the 5,000, lahat ng miracles, lahat ng nasa storm siya, nasa bangka siya, nung pinalahat. And yet, wala siyang relasyon sa Panginoon. Okay? Then another thing, Judas was the apostle who kept the bag. Siya yung treasurer. Minsan nga, nakatataka ako, bakit si Judas ang naging treasurero? Siya may hawak ng bag. Samantalang mas qualified si Matthew. Kasi si Matthew ay tax collector. O, di ba? Dapat siya magaling sa accounting. Hindi naman pwede yung iba. Kasi yung iba ay fisherman. Baka sabi nila, ayoko, wala akong alam dyan sa paghahawak-hawak ng pera, yung mga ganyan. So, ikayon na lang dyan. Maaari. Iniisip ko lang sa aking isipan. Maaari yung mga disciples, yung nag-uusap. O sino magiging natin? Treasurer. Sino? O ikaw. Siguro, dahil nga hindi siya taga-Galilee, hindi sa Galilean at taga-Moab siya, siguro sabi, para walang isipin na nagkukuntsabahan tayo dahil magkakakilala. Pag tinignan mo yung mga disciples, halos magkapatid, magkamag-anak, magkaibigan, o si Judas na lang. Kasi wala siyang kakilala dito. Neutral siya, o dahil siya sa Moab, o siya na lang ang gawin natin. Baka nga sakaling ganyan, yan po ay para lang lang sa isipan ko. Kasi bakit nagtataka ko, bakit siya ang pinahawak ng bag? Anyway, siya po yung humawak ng bag. Okay, siya po yung humahawak ng offering. So siya po nagkekep ng lahat ng bagay. Okay? And yet, nga makikita natin na bagamat siya ay kasama, siya pa ang humahawak ng isang malahalagang misyon dahil siyempre yung pag nagtra-travel sila, hawak-hawak niya yung pera, malaki yung responsibilidad niya bilang dun sa grupo. Pero yet,
hindi niya na, talagang sa loob ng 3 taon, hindi siya nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Maaari din naman, si Judas noong time na yon, iniisip niya, uy, si Jesus Christ ay ang Messiah. Maaaring ina-acknowledge niya kasi nakita niya yung mga ginagawang miracles eh. Maaaring mag-i-establish siya ng kingdom. At pag nag-establish siya ng kingdom, syempre, pag may kingdom, maraming magre-regalo dyan. Syempre, pag may kingdom, kumbaga sa presidente, merong cabinet secretary, merong vice president, merong chief of staff, merong, di ba sa atin, sa iba't ibang sangay, hahawakan ko yung DBM kung siya ay nasa Pilipinas. Ako yung Department of Budget and Management. Kaya sa Department of Finance, yan ang hahawakan ko. So more on nakafocus siya doon sa earthly possessions na maaring makuha niya. Kaya minsan, na-miss niya marahil yung pinakamahalaga, yung spiritual na bagay na i-offer ng Panginoon. Ang nasa kanya lang, maaring nasa kanyang isipan, Jesus Christ will establish His kingdom, and yet, pag naging kingdom yan, maraming magbibigay ng taxes, maraming magbibigay ng abuloy o ng kanilang mga babayarin para umandar yung kingdom, so ako yung hahawak doon. And yet, he was not saved. Okay? So yun po yung doon. At marami po sa atin dito, marami po sa atin sa kapanahunan, ang ginagawa nila, yung reliyon, ginagawa nilang negosyo. Diba? Kaya minsan mahirap yung mga, kung sabi nga, may narinig ako, sabi nila, kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka ng reliyon. Kasi bakit? Magbibigay yan. Alam niyo naman yan, nakita niyo naman. Merong mga personalidad dito sa atin. At malaki ang kanilang, bagamat nakakulong, malaki ang kanilang ari-arian. At marami silang mga bagay. At lahat, kahit papaano, meron silang mga possessions na nakikita nyo at kung minsan pinapalabas nila kung anong mga lawak ng kanilang ari-arian. Hindi lang dito sa bansa natin, pati sa ibang bansa, sa United States, napakarami. Kasi bakit ginagawa nilang reliyon, yung negosyo, ang reliyon. At hindi talaga nagiging para sa Panginoon. Kaya mag-ingat din tayo. Sabi sa Philippians chapter 3, tignan natin. Lipat po tayo. Philippians. Okay, papaalala lang po ito na makikita natin. Philippians chapter 3. Okay, verse 18 to 19. Okay, sabi dito ni Paul sa 17, magsimula tayo. Brethren, be followers together of me and mark them which walk as to she have us for an example. So, dito sa Philippians, mga warning to dun sa mga false doctrines, sa mga false teachers. For many walk, verse 18, for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, whose glory is in their shame, who mind earthly things. So ito po yung description ng mga false teachers po sa kapanahunan nila. Ang Diyos nila ay ang kanilang mga sarili. Their God is their belly. So, pag-aralan din po natin yan. Okay? So, He kept the bag. So, paalala lang po yan. Sa mga false teachers po na naglilipa na, makikita po natin yung reliyon ay ginagawa nilang negosyo. Okay? And, though he tried to cover his true character, came out. Marahil nung una, hindi natin naririnig si Judas. Wala kang maririnig na sinabi siya o whatever. Wala. Maliban dito sa John chapter 12, verse 5 and to 6. Okay? John chapter 12 is the story po nung pumunta si Jesus Christ doon sa Bethany, sa lugar nila Mary, at pumunta si Mary doon, binasag niya yung alabaster box at pinunasan niya yung feet ni Jesus Christ. Alala niyo yung storyang yon? Naalala nyo? Okay. So ngayon, dun lang siya nakapagsalita si Judas. Ang sabi niya, oh, ang laki yan, pag-aaksaya. Bakit mo ginawa yan? Pwede namang ibenta yan at ibigay sa mga mahihirap. Diba? Kung ikaw yung disciples, oo nga no, tama si Judas. Sayang nga naman. Pagkakataon ni Judas na magpasikat ng konti. Oh, sayang. Alam niyo ba yung box, diba? Sabi nila,
that alabaster box cost a year's salary. Isipin mo yan, isang taong swelduin mo, kung minimum wage earner ka, isang taon mong pag-iipunan yun para tayo maibili yun at babasagin mo lang at ipupunas mo sa Panginoon. And then, sabi niya, nakita na unti-unti nang lumalabas yung kanyang natural na, yung karakter niya. Okay? Sabi dun sa Bible, sabi dun sa John chapter 12, ginawa niya yon, sinabi niya yon, hindi dahil concerned siya talaga sa mahirap, because he was a thief. Magnanakaw siya. Magnanakaw. So, ibig sabihin, kinukupitan niya yung bag, yung offering, kinukupitan niya yung nalilikom nilang halaga. Okay? So, kinukupitan niya. So, during this time, nirebuke siya ng Panginoon. So, si Judas, gusto niya sanang magkaroon ng good personality. And tayo din, we would like to portray a good personality, di ba? Pleasing personality, di ba? Pag may nakilala tayo dito sa church or whatever, we want to express a good personality. But later on, personality, just to please people, later on, lalabas din yung tunay na kulay. Character is very, very important. And the most important, character. Okay, kailangan lang din po paalala din natin yan. Minsan, we would like to portray something good sa mga tao, and that is nothing wrong with that. Okay naman po yan. Pero sana, yung personality na yan, it goes deeper. Magiging character na yan. Si Judas po, pinakita niya, good parang personality niya, uy, may concern. Pero really, sabi doon, hindi naman. Ang character niya, talagang magnanakaw siya. Iba yung character niya at lumalabas yon. Okay, and then Judas, after nun, he betrayed the Lord with a kiss. Okay, after nung pangyayaring yon, nirebuke siya ng Panginoon. At just to slight paalala lang sa kanya. And then maybe, hindi naman sinabi sa Bible, but maybe, he was grieved during that time. Maaring napahiya siya dun sa harapan ng mga tao, sa mga disciples niya. Kasi sabi ng Panginoon, meron naman lagi kayong mahihirap. The poor, you will always have the poor. But me, sandali lang ako. And what she did will be remembered as long as the gospel is going to be preached. What she have done in preparation to my burial, it will be preached also, isasama. So, napahiya siya ng konti. And because of that, medyo sumama ang loob niya. Minsan ka na nga lang magsasalita, mapapahiya ka pa. So, inipon-ipon niya yun sa kanyang puso. And beginning from that time on, he always sought time to betray the Lord. At hindi nagkakataon yan. Hanggang sa dumami. So, nakikita mo yung nagtatanim ng galit sa puso. Pag napaya, hindi na lumalaki. Okay? So, si Judas, ganyan. Dahil napahiya siya, maaaring nasaktan ng kanyang pride o nabara siya. Tinake niya yon very seriously. At sumama ang loob niya, hinalagaan niya yon hanggang sa time na pumunta na siya sa pagkakataon na, paano kaya si Jesus Christ maidi-deliver sa mga scribes and Pharisees? So, malapit na yung Passover, mananalangin to dito. Alam niya na yung plano. So what he did, he went to the high priest and the elders. And then sinabi niya, i-deliver ko sa inyo, ito gagawin natin. And then they gave him 30 pieces of silver. 30 pieces of silver on that time is just a price of a slave. Actually, the scribes and the elders, they used that money to buy a lot para dun sa mga burial ng mga taong hindi nila kilala. Yung bang kumbaga mass grave, dun nila nilalagay yung perang yon. Kaya yung perang yon, pambili talaga, intended yon, that is equivalent to a price of a slave, and then ginagamit yung perang yon, pambili ng lupa, kung saan ililibing yung mga taong hindi kilala, namatay lang, at walang kamag-anak, doon nilalagay. Okay. So, ganun po yung background na yun. So, binigay niya yung 30 pieces of silver, and then ito na, binigyan na ng sulat ng hudyat. Pupunta kami sa ganitong oras, dito nyo siya makikita. Paano namin siya makikilala? Madali lang yan. Kung sino ang aking lalapitan at hahalikan ko, yun, kunin nyo na yun. Kaya medyo, a kiss is always a sign of love, respect, adoration, but ito, naging Kaya minsan yung nanay ko noon, yung maliliit kami, sinasabi, pag kinis ko, ano yan, halik Judas. Kasi bakit?
Kasi kahit na kikis mo siya, pero hindi ka naman nakikinig sa kanya, hindi naman ako suwail na anak ako noon, yung malilit kami, kaya parang ang dating, halik Judas. So, minsan tayo, katulad ni Judas, binebetray natin ang Panginoon. In our simple ways, minsan tayo sa Christian life natin, hindi man save man tayo, pero there are times in our lives that we deny and we betray the Lord with a kiss. Okay, dapat maganda sana eh. Halimbawa, pupunta tayo dito, ang gagawin natin kaya pupunta tayo dito sa church ay tayo ay magpupuri sa Panginoon. Pero may ibang alternative motives yan. Iyan ba talaga ang motibo mo? Baka hindi, you betray the Lord by the kiss. Mukhang dating mo dito, ayos ang pananamit, ayos ang lahat, may dala ka pang Bible, o pagdating mo dun sa labas, naku, after ng service, nakaupo ka na sa inuman, nakaupo ka na kasama mo barkada mo. Sa mga iba't ibang gawain makamundo, you always betray the Lord. Okay? So, ang paghalik ay isang simbolo isang simbolo ng pagmamahal at pag-adore. Pero minsan meron palang hidden motive doon. And then, yun nga po ang nangyari, doon sa kwento na yan, ay ipinagkanulo ni Judas ang Panginoon sa pamamagitan ng isang halik. Okay? And then he was remorse. Mayroong pagsisisi. Tandaan natin, every sin, walang pagsisisi sa unahan, laging nasa huli. Di ba? Ang sabi ng Bible, when sin, it is finished, it always brings death. Kalungkutan. Okay, so si Judas, very remorseful siya. After nung, kasi binagkaluno na si Jesus Christ, then the following morning, narinig niya na si Jesus Christ pala, binigay dun sa mga apostles, sa mga scribes, and then pinagsasampal, ginawa, at then nalaman niya na ang kanyang ginawa pala, akala niya huhulihin lang, ikukulong lang, hindi pala. He will be sentenced to death. So ano nangyari? The next morning, pagising niya, na-realize niya, naku, mali ang ginawa ko, nagkaganito ko. Bakit? I have betrayed the innocent blood, ang sabi niya. Kaya ang ginawa niya, he went back, yung binasa po natin doon, sa Matthew chapter 27, he went back to the scribes. Sabi niya, I have betrayed innocent blood. Sabi ng mga exposed, ano ngayon? Bayad na tayo, our deal is done, wala nang balikan. And then, he was trying to give back the money, pero huli na ang lahat. So, ganyan din minsan tayo sa buhay natin. Minsan may mga bagay tayong ginawa, and then we betrayed the Lord, and then it brings us sorrow, it brings us guilt, and then we are so sorry, pero huli na ang lahat. What have you done? Nagawa na. So minsan mag-ingat tayo pag-isipan natin yung ating mga desisyon. So kanina, when he decided, yung kanina nabanggit ko kanina, when he decided went to the scribes to betray the Lord, medyo masama ang loob niya. He was not thinking right. Kaya minsan pag tayo mag-desisyon, make sure hindi sa emosyon. Kasi when we make decisions based on emotions, definitely our decisions will not be the right decision to make. So kailangan kalmado ka muna, lahat ipanalangin, tignan mo lahat, then may you make a decision. Parang sa pag-aasawa, pag bigla kang na-in love, automatic, pinakasalan mo, then later on, hindi mo pala kilala, then you will regret the rest of your life. Wala na. Diba? So kailangan pag-isipan, wag lang base dun sa damdamin. Si Judas ganyan. Base dun sa damdamin niya, pinagkanulo na, and then the following morning, he was so sorry for himself. And he has a bad ending. He hanged himself. So sobrang bigat ng kanyang guilt. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya. He went, sabi doon, and hanged himself. Okay? In Acts chapter 1, verse 18, now this man purchased a field. Sabi ko nga sa inyo, yung perang yun ginagamit, pambili ng field, and then with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.
Okay? So, yan ang paalala kay Judas. Si Judas po ay masyado niya na mahal yung pera. There's also as a reminder to us, yung pera hindi masama. Okay? But in 1 Timothy chapter 6 verse 10, mayroon lang admonition sa atin si Apostle Pablo at ang Panginoon. The love of money is the root of all evil. And then, buksan po natin. In 1 Timothy 6:10. Okay, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Alam ko mahirap ang buhay sa panahon natin ngayon at lahat ang bilin ay tumataas, pero wag nating pagpalit ang Panginoon sa maliit na halaga, kundi magtiwala tayo sa Kanya. And every time that we covet money, make sure the only way that God can be able to bless us is to, again, be faithful in our giving, acknowledging that all things comes from Him. We give our tithes. The tithes belongs to the Lord, and beyond that is what we give to missions to be able to evangelize others. So that is a simple reminder lang po. Okay, may narinig akong mga coaching sa mga I don't know if they are Christians sa kanilang paggawa daw ng kanilang budget. Pag kinuha mo 100%, 10% belongs to your tithes. Bigla nga ako, they believe in tithing. Okay, then 20% you set that for savings, and then 70% that is your expenses. So just believe within your means. Okay? So yun po yung mga simple nakita nilang mathematical sa coaching, sa mga financial coaching at narinig ko. At meron silang binabanggit na 10% is about tithing. Okay? So dan po nagtatapos yung lesson about the apostle na hindi na saved kundi si Apostle Judas Iscariot. Now we go on to the next. The Apostle Thomas, si Thomas. Okay, makikita natin sila. Si Thomas po, hindi mo makikita yung kanyang account was written by Matthew, by Mark, and by Luke. Only John, si John lang ang nagsulat tungkol sa kanya. So lahat po makikita natin, makikita po natin sa Book of John. Sa John chapter 20 verse 29. Tingnan po natin. John 20, verse 29. Okay, and Jesus said unto him, and verse, magsimula tayo sa 27. Then Jesus said, and said he to Thomas, reach thither thy finger, and behold my hands, and reach thy hand, and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. And Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet believed. Okay, so doon po nakita, pag-aralan naman natin ngayon, si Apostle Thomas. Okay, so Apostle Thomas was also called Didymus. Lagi silang tinatawag na Didymus. Ang ibig sabihin ng Didymus ay kambal, twin. Kaya pala Thomas siya. Kung sila ay triplets, ang tawag trimas. Dalawa lang sila, kaya Tumas. Kayo naman, seryoso kayo, no? Joke lang po yun. Okay? So si Thomas, meron siyang kakambal. So dito sa ating Pilipinas, hindi mo naman tinatawag minsan yung tao na, uy, Jan, Juan, o Pedro, ang tinatawag mo, kambal. Diba? Doon sa amin, may lugar, kambal eh. Kaya pag tinawag mo silang dalawa, kambal. Pareho silang lumilingon. Dahil yung pangalan, di ba? Ganyan po sa atin sa Pilipinas. Di ba? Dito sa atin. Okay, so si Thomas ay meron siyang kakambal. Hindi na pinangalan, kaya lagi siyang kinakabit na Didymus o the twin. Okay? So maaaring pong yung kanyang paglaki, meron siyang kakambal. So alam niyo naman, naku, mahirap siguro may kakambal. Sino po dito may kambal? Kakambal sa inyo. Meron po kayong kakambal? O yan, wala po. Single lang. Okay, very good. Kung may kakambal, naku, sipin niyo yan. Mahirap sa magulang yan kasi pag may kambal, dalawang bibili mo sapatos, dalawang pantalon, sabay hindi naman pwedeng paglumaan eh. Mabuti yung pag magkasunod,
At pag pinaglumaan ng isa, pasa doon sa kabila. Kaya yung panganay lagi may bago no? Kaya yung pangalawa, yung nagasalo. minsan ganun Pero kung kambal, naku, dalawa sila, sabay mong ibibili. Kung nag-aral yan sabay din yan. Nako. Okay, so alam niyo naman yung buhay ng may kambal. Okay, ganun din po si Thomas. Okay, so they say that Thomas was born in Antioch. So sa Antioch po that is a place where the Christians were called, the believers were called Christians. Okay? So wala pong masabi, katulad ng nabanggit ko, wala pong masyadong nabanggit si Matthew, si Mark, at si Luke tungkol kay Thomas except the Apostle John. Okay? At isa pong highlight sa buhay na isulat ni Apostle John ay yung isang kwento sa John chapter 11. Okay, sa John chapter 11, alam niyo naman po yung kwento ng John 11. Nandiyan yung pinaka-shortest verse. Ano yung verse na yon? Jesus wept. Okay, sa verse 35. But una doon ay mayroon silang lugar na pupuntahan. Okay? And John chapter 11, verse 7 to 8. Then after that he said to disciples, let us go again into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews are late sought to stone thee. Goest thou thither again? So pupunta sila sa Judea. So sabi ng mga disciples, balik ulit tayo sa Judea, sabi ni Jesus Christ. Sandali, Panginoon, naghihintay yung mga Hudyo doon, babatuhin tayo, babalik pa tayo doon. And then Thomas, verse 16, dun, habang dinidiskusyon, sa verse 16, nagsalita si Thomas. Okay? Sa John chapter 11. Verse 16. Okay? Okay. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, let us also go that we may die with him. Ba, malakas ang loob ni Thomas. Balik tayo. Kasama natin siyang mamamatay. Kung mamamatay siya, mamamatay din tayo. Ba, very strong personality, no? Nakikita natin yung kanyang willingness to die for the Lord. Kasi nakita nga niya yung mga miracles na yon. At si Peter din, kasama niya, yung sinabing, you are the Christ, the Son of the living God. So narinig niya yun. At lagi niya sinasabi, dahil siya the living Christ, Diyos siya, so we can also rely on Him. Mapoprotektahan tayo. Okay, so nakikita natin dito yung willingness niya to die for the Lord. Tayo ba, are we willing to die for the Lord? Are we willing to give our lives to the Lord like Thomas? Okay? And then another thing, Thomas was willing to die for the Lord, and then Thomas was inquisitive. So very curious si Thomas. Makikita niya natin doon sa John chapter 14. So ilang tatlong chapters naman po. John chapter 14 is a very, very familiar chapter po. Diyan nakita natin yung I am the way, the truth, and the life. At makikita natin yung kwento dyan. At inumpisahan niya ng napakaganda ng Panginoon. Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. So habang dinidiscuss niyan, he was telling his disciples, kung saan man ako pupunta, I go to prepare a place for you. So sabi ni Thomas, si Thomas matanong. Ang gandang bagay yung matanong. Kaya nga po, di ba, pag ang bata raw, sabi ng mga teacher, kasi teacher yung nanay ko, pag ang bata matanong, mahilig, magaling, gustong matuto. Kasi di ba yung mga tao, minsan pag silent, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng silent Minsan naintindihan o hindi nakikinig. O naintindihan. Dalawa lang naman po yan. Pero yung matanong, okay yan. Nais natin yung ganyong attitude. We would like to have that attitude, always asking questions, especially when it comes to the Word of God. That is why we have our Sunday school po. We call it Sunday school, but Sunday school parang pasok kasi we can be able to study and ask questions. Okay, dito po large group tayo medyo combined. Na dati meron tayong mga group at unti-unti po nating ibabalik yan, Lord willing po. Unti-unti po natin. Kasi mas maganda kung maliit. Halimbawa, ganito, di para tayo nagse-service Di ba? Hindi naman kayo tatayo. Halimbawa, tatayo may isa sa atin tatayo, magtatanong.
hindi naman yun, medyo siyempre nahihiya ng konti dahil sa malaking crowd. Pero kapag medyo small group, yan, magandang discussion yan. Pwede kang magtanong, di ba? Kaya maganda yung nagtatanong. That's why we have yung mga newly saved, meron tayong new believers class na kung saan maaari silang magtanong para lumago yung kanilang pananampalataya. Meron din naman na maganda rin naman na pag tayo ay nagkahiwa-hiwalay na according to age, we will be able to understand also and to be able to share naman yung ating experiences in our age level, different ng ating perspektibo, 'di ba? Kasi at least may matututunan, young married, yung iba naman young adult. Yung iba, marami tayong matutunan sa bawat isa. And if we are going to just listen to our testimony, kaya mahalaga yung nagte-testimony kasi matututo tayo sa kanila and we will be able to see how God works. Kaya minsan pag mag-testimony, minsan nakikinig ako sa Merkulis, walang nagte-testimony, nahihiya. Huwag kayo tayo mahihiya. We praise the Lord for that, whatever it is, how simple it is, that is something to be thankful for. That is an encouragement to others din po. So mag-testimony tayo. And then also yung mga questions nga po, even sa ating, kahit may edad tayo, sometimes we read the Bible and we cannot understand yung mga terms o yung mga definitions doon o yung mga ibig sabihin ng talata. Maaari tayong magtanong. Para habang as you grow in the faith. So yan po ang dahilan kung bakit may Sunday school po tayo bago mag-service. We call it Sunday school, pwede naman small Bible study, lalo na Bible study. So welcome po yan para po tayo ay makapagtanong. Si Thomas, habang nakikinig siya, he was listening very tentative. Kasi siya lang ang nagtanong Lord, paano hindi namin alam kung saan pupunta, saan pang daan? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So, great statement ng Panginoon yan. Mabuti na lang may nagtanong. Kung walang nagtanong, di hindi na isulat yun. Diyan, walang account na ganon. And it's good na may nagtanong at walang iba yan, kundi si Thomas. So, si Thomas nagtatanong. So, tayo din po, maganda rin po yung magtanong about, if you want to need to pray for something, pwede po kayong lapitan ng isang mapagkakatiwalaan yung kapatiran, ipanalangin kayo, you would like to ask questions, yan po, in the multitude of counsels, there is safety. So, you ask questions po, okay yan. Okay? Thomas wanted to be sure of Jesus' resurrection. So, si Thomas one time, in John chapter 20, verse 24 to 25, after nag-resurrect ang Panginoon, yung mga disciples, minsan nag-meet sila. Hindi nakarating si Thomas dun sa pagkakataon na yon. At dumating ang Panginoon. Dumating ang Panginoon doon. Wala absent si Thomas. Hindi niya nakita. So, yung dumating siya, maaaring late na, tapos na, nag-ano na sila. So, pagdating doon, Thomas, dumating ang Panginoon. Sabi ng mga disciples, tuwang-tuwa sila. They were so glad at happy to see the Lord. And sabi niya, totoo? Dumating ang Panginoon. Then, dito to, niloloko niyo ako. Hindi, totoo, dumating. Pinapaparaphrase ko lang po yan para po maintindihan natin. Hindi, niloloko niyo ako. Hindi, totoo, dumating ang Panginoon. Nakita namin, nakausap namin. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko mahawakan ang kanyang mga kamay at ibaon ko yung aking kamay sa kanyang tagliran. Hindi ako maniniwala. And truly, si Thomas ay isang Jew. Now, ang mga Hudyo, they always require a sign. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, sabi doon, ang mga Hudyo, they are always looking for a sign. So sa kanila, to see is to believe. To see is to believe. Hindi ako maniniwala, kailangan makita ko siya. Okay? So, isang aral na makikita natin, nagtipon-tipon yung mga disciples, absent si Thomas. Na-miss niya yung blessing na dumating ang Panginoon. Sometimes, di ba, sometimes dito sa church natin, akala natin ordinary Sunday lang. So, sisimba ka, magpapuri ka sa Panginoon. Minsan, God pours His blessings to the church. Last Sunday, ito, example lang natin to Last Sunday, kung absent ikaw, last Sunday, at wala ka sa church, hindi mo makikita si Bel sa Shama. Tama? Hindi mo makikita. Ang tagal-tagal ko nang
hinahanap, hindi ko nga maano kasi pag nagsasalita sa Facebook, sa native lang, hindi ko patuloy masagot eh. Pero tuwan-tuwa ako kasi nakita ko siya. First alumni o foreign student ng ABBC, nakita ko siya. Talaga naman, sabi ko nga sa inyo, yung nakita ko siya, akala ko galing lang probinsya eh. Siyempre, kinakamusta namin, walang speak, walang ngiti lang, tapos ngingiti lang, wala. Yung pala, taga-foreign, and we have seen how the Lord has worked in his life dito. And then when he came back to his country, hindi ko na alam na nag-asawa na siya, malalaki na yung mga anak niya, hindi na kami bihira nang bumalik dito yan. Kung ako, absent ako last Sunday, na-miss ko yung blessing na yun, di ba? Kahit tumagal tayo ng konti, okay lang, it's worth the wait, di ba? Kasi nakita ko yung blessing yun na makita yung isang missionary natin. Okay? So dito, sabi ng Panginoon, we are always encouraged. Sometimes dito, absent ka, na-miss mo yung, may speaker pala. Hindi mo alam, nung speaker na yun, nagsalita ng message, ginamit ng Panginoon, yung message niya, na-touch yung puso mo. What a blessing, di ba? So sometimes, may nakapakinig ka ng isang magandang awitin na talaga naman na nag-overflow ang puso mo. Sometimes, pag pumunta ka sa Sunday, may sa akin, may mga Sundays na yung mensahe at yung lahat ng kaganapan, talagang tumatatak sa isipan ko. Umuwi na kami, nakahiga na ako, iniisip ko pa. Ay, ang ganda naman nung nangyari ngayong araw na ito. Kung absent ako sa church, hindi ko na-miss ko yun, di ba? Well, kaya nga, ini-encourage tayo lagi na sa Hebrews na always not forsaking the assembling of ourselves together. Okay? So, as the manner of some is, but exhorting one another. So, sometimes, we always have to make it a point to always be in church. Okay? Dalawa lang. Yung father ko, sinasabi niya, dalawa lang ang bagay para maka-absent ka. It's either may sakit ka, o may importante kang bagay, o nakalatay ka na sa coffin. Hindi ka na makaka-service nun. Okay? So, tatlo pala. So, but if you have the capacity, we as saved individuals must be in the house of the Lord. Okay? So, ano nangyari? Dumating na siya dahil nga si Thomas, gusto niyang makita ang Panginoon, hindi na siya nag-absent. Ang gusto niya, pag nag-meeting sila, kasama uli siya. Dumating uli ang Panginoon. Yun. Thomas, halika. Ayun sinabi niya ang Panginoon. Halika. Hawakan mo ang aking kamay, pasok mo ang aking, and then nabigla siya. What a beautiful statement. Sabi nung iba, nabigla daw, hindi nabigla. Napatunayan niya, napagtibay yung kanyang pananampalataya. John is always writing about the divinity of the Lord Jesus Christ. He is man, and at the same time, He is 100% God. Kaya in-record niya yan, because that is a declaration that Jesus Christ is God. Tinawag siya ni Thomas, sabi niya, halika, ilagay mo yung taglira mo, ito yung kamay ko. Nang nilagay niya, sabi ni Thomas, my Lord and my God. What a beautiful declaration. My Lord and my God. Okay? And then, ever since then, yung nakita niya yun, nagbago ang buhay niya. At makikita natin yan, every time, lagi nang kasama si Thomas, kasama yung mga disciples niya. The mere fact that he saw the resurrected Christ, changed his life dramatically. And then he was always with the disciples. He was there when they were fishing, sabi ng Panginoon, in John chapter 21, verse 2, and these things he showed himself again to his disciples in the Sea of Tiberias, and in the wise showed he himself there together with Simon Peter and Thomas called Didymus. O kasama na si Thomas. And then also in the upper room during the day of Pentecost in Acts chapter 1 verse 13. And when they came together, they went into the upper room where abode Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas and Bartholomew. So kasama na si Thomas. Kasama na si Thomas dun. Okay, his life changed dramatically when he met the resurrected Savior. And indeed, your life will change if you will meet the Lord Jesus Christ. If you are here, my friend, and you do not know, hindi mo pa kilala ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. Sabi ni Judas, I have betrayed innocent blood. Indeed, the Lord Jesus Christ is sinless, without sin. And yet, sabi ni Thomas, my Lord and my God. Indeed, Jesus Christ is our Lord and God. He is 100%. He gave Himself. He left heaven's glory. He came, he became man. He lived a perfect life. He died. He was buried, and He rose again from the third day. And now He lives.
And He made atonement for our sin. Ginawa niya yon para kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano nangyari dito kay Thomas? Yung nakita niya, his life increased, changed dramatically. His zeal for the Lord increased. And after many years, pumunta siya, according to history, the Fox's Book of Martyrs, sa Fox's Book of Martyrs, he went to India and he preached there. And he died a martyr. He died with a spear. Sinibat. And then he died. He gave his life to serve the Lord. And I hope that through the lessons, through the lives of these two men, we can be able to see applications in our lives. If you are here and you do not know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, it is high time that you have a relationship with Him. Accept Him as your Savior. He offers eternal life. And if you are here and you are saved, yan. Medyo reviewin natin yung ating mga motives and ating mga priorities and everything. Do we really love God? Sometimes do we betray Him with a kiss? Or sometimes are we living for Him? Or sometimes do we doubt Him? To see is to believe. Or do we trust Him completely? As the Lord said to Thomas, blessed are they that have seen and yet they have believed. Okay? And then, this week, as we go on to our lives, may we be able to share the good news of our Lord Jesus Christ. Okay, let's all please stand up and let's be dismissed in a word of prayer. Okay, dalakilang Diyos, marami pong salamat sa muli sa pag-aaral sa buhay ng dalawang ito, Panginoon. At na pinapag-aralan, dalangin ko may mga bagay-bagay na napahapyawan namin as we study their lives. Pray, O Lord, that if we are not yet saved, that we will have a relationship with you. Today is the day of salvation, Lord. At dalangin ko po na kung sino man dito ang hindi pa nakakilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas, dalangin ko ang banal na Espiritu ang mag-convict sa kanila. Because you have, as Judas said, you are innocent, Panginoon. And then you gave your life, and then you raised from the third day, and then you are willing to give eternal life. And as Christians naman, Panginoon, we pray that we will always rely on your word, we will always not doubt, but always believing. And we like to give ourselves to Thee, whatever the cost may be. Again, Lord, pray for our service this morning, and pray, O Lord, for this day. In Christ's name we pray. May your name be glorified. In Christ's name we pray. Amen. Thank you po.